sintigas daw ng bakal. Yan. Opo, sintigas ng bakal ang mukha ngayon nitong si Roy matapos ang walang palyang pag-utang nito sa kanyang 6 na taon ng jowa na makakausap natin si Lana. Sa higit kalahating dekada kasing relasyon ni Lana kay Roy ay halos gawin na ho siyang bangko. Masustentuhan lang ang mga kapritsyo nitong si lalaking si Roy. Maski sa tuwing nagbe-birthday si Lana at celebration ng kanilang anniversary, aba, iba. Si Lana ang always nataya pagdating sa mga gastusan. Nako. Lana, magandang tanghali sa'yo. Ano po, Kuya Poy? Oo, kala ko bonggang-bongga ka. Bakit yung boses mo parang walang parang walang energy? Naubusan na ba ng kwarta? Bali, malungkot lang po. Malungkot. Oo naman. Sino ba naman ang magiging masaya dyan? Okay, gano'n na nga kayo katagal? 6 years na magjowa. Hindi naman ba ng bababae? Wala ka namang problema dito kay Roy? Wala naman po masyado. Mm. Yun lang po talaga, ano lang po, parang ginawa na po akong ATM. Ayun nga Oo, parang hingi lang ng hingi. Ikaw ba, nung mga unang taon pa lang ba, ganyan na si Roy sa'yo? Wala ba siyang trabaho? Meron po, office work po. Office work. Natural, sumisweldo. Maayos ba sweldo niya? Kung kinukulang, di humanap ng iba, di ba? Opo, yun nga rin po yung pinagtataka ko. Bakit po, yung parang kulang lagi po sa kanya yung pera niya. Ikaw, ano bang trabaho mo naman, Lana? Virtual assistant po. Okay, virtual assistant. Ibig sabihin, work from home ka. Opo. Sa ibang bansa, so ibang denomination ang kinikita mo, ganyan. Opo. Sabihin na natin ganon. So, nakikita nyo ba ang payslip ng isa't isa? Nasilip mo na ba yung kanya? Payslip, ha? Hindi po. Hindi pa? Opo, hindi ko naman po pinakikialaman sinasahod niya, Kuya Poy. Oo. Hindi mo talaga pakikialaman. Opo, yun sa akin po kasi parang alam niya po na malaki po yung ayun sinasahod nga. ko. Bakit nga? Bakit niya nalaman? Tinanong? O sinabi mo? Hindi po. Alam naman po niya yung mga virtual assistant. Malaki po yung sahod. Lalo na po. Ako po, ilan po yung hawak ko na client. So, yun po. Ikaw naman? Opo. Pumayag ka naman na malaman niya nga at pinatutunayan mo na ikaw ay merong malaking sinasahod nang dahil sa trabaho mo. Ikaw rin pala ang mali naman kasi dun, Lana. Hindi ko sinasabi na wag kang maging ikaw rin hiningan ka, nagbigay ka. Hiningan ka ulit, nagbigay ka na naman. Di wala na, mamimihasa. Namimihasa na itong si Roy. Mga naman po kasi Kuya Poy, minsan po is okay naman po sa akin, hindi naman po labag sa loob po na magbigay po sa kanya. Kasi naman po, kaya ko naman po magbigay. Okay. Kaya lang po para kung napapansin ko na parang sa akin na lang po siya umaasa kahit po yung pampagupit niya po. Hiningian niya rin po ako. Pampagupit? Magkano? Saan ba nagpapagupit yan si May nakita ko may na-feature tayo dito, 50,000 yata yung gupit para sa mga kalalakihan. Pero special na special yun. Ganun ba kamahal yung mga pinupuntahang pagupitan nitong si Roy? Meron po siyang pinapagupitan, 850 po. 850. Siguro may mga iba pang service may ahit, may massage, may mga ganun yan. Totoo naman, pwede. Pero kahit yun, nagtatrabaho ka, kumikita ka ng sarili mong kwarta, anong suot niya pagka pumapasok pang opisina, di ba? Opo. Yung mga sinusuot niya, ikaw rin? Bali, magpaparinig po siya sa sa social media na yung mga pinopost po na mga kung ano tapos i-chat niya po ako baka naman ganyan. Bikini man. Nagpakantsaw ka, binigay mo naman. Hindi naman po ura-urado na nabibigay ko, Kuya Poy. Pero kasi minsan kasi parang
parang naawa po ako kasi mahal ko po siya. Kaya parang gusto ko pong mapasaya po siya. Mhm. Alam mo, okay lang sana yung napapakinggan ko na naawa ka. Buti kung nagdarahop. Buti kung namumulubi. Buti kung hindi makahanap ng trabaho. Problema, iyan lang yung, kumbaga hinuhut-hutang ka na. Ha, Lana? Nanghuhut-hut na yung boyfriend mo sa'yo. Natutuwa ka pa? Sweet ba yun sa'yo? Siya ba nagagampanan niya ba ang pagiging boyfriend niya sa'yo? Papaano ba niya na ibabalik sa'yo yung pagmamahal na ina-expect mo rin sa relationship na meron kayo? Sige nga. Ano naman po siya, Kuya Poy, Mm. pag magkasama po kami, okay naman po kami. Malambing naman po siya. Mm. Yung ano niya po, sinasabi niya rin naman po na mahal niya ako. Aha. Pagka nandun po kami sa condo ko is pinaglulutuan niya naman po ako. Mhm. Opo. Ito sabi ni Gail Enriquez, pinamihasa mo kasi Lana, kaya yan, sobrang tigas na ng mukha ng jowa mo. Well, of course, sabi ni dito nga, sabi mo kasi Lana, kanina, ay itong si Roy, sinanay mo na. Nandyan na kayo sa ganyang klase ng sitwasyon. Natural, kaya ka tumawag dito, kaya ka nagrereklamo ngayon, ay dahil meron yung sobra-sobra na yung mga kinukuha niya. Kailan mo lang na-realize na sobra-sobra naman na yung mga hinihingi sa'yo nitong si Roy? Bali, Kuya Poy, nung nangutang na po siya sa akin ng pera na 20,000. 20 na. Opo. 20,000, okay? Parang yung mga parinig niya po na mga sapatos, mga damit, sa akin po, parang wala naman po sa akin, parang regalo ko. Pero yung nag-isip po ako nung inuutangan niya na po ako ng pera, Mhm. doon na po ako napapaisip na parang sobra na po yung nabibigay ko. Oo, Kasi alam mo, hindi naman po kasi utang. utang Yung kalimutan. Opo, parang parang sinasabi niya lang po na uutangin niya. Mm. Pero yun nga po, wala naman pong bayad. So, ibig sabihin, kapag ka medyo mas maliit o mas mababa sa 20,000 o kumbaga dati, mga gamit lang ang pinaparinig niya sa'yo at nabibigay mo. Tama? Opo, gamit po, gano'n. Ngayon, Tapos pera minsan na. po yung mga Oo. babe, yung parang nagkikrave po siya, mga gano'n. Then Gcash, mga Gcash. 1,000, 1,500, mga okay lang naman po sa akin. So, pagka maliit lang, lang yun. Kumbaga, naglalambing Opo, lang parang, siya. Opo. Nangihingi. Pero kapag ka medyo tumaas pa ron, yung halaga, katulad niyan, sabi mo, 20,000 na utang na kunyari. Pero, suma total, hingi pa rin. Gaano katagal na niyang inutang yung 20,000 na yan? Bali, magawa 1 year na po. Uy, happy anniversary. Kailan? Next month po. Nakapaghulog ba doon sa 20,000 na inutang? Hindi po. Nilalambing lang po ako. Lambing na? Na parang pagka gine-joke ko po siya na, may utang ka pa sa akin, gano'n. Tapos yun parang iibahin niya po yung topic. Tapos yun po, lalambingin niya na po ako. Ganun, magbiyaya na po na Netflix, gano'n, manood, ganyan. Tapos pagka nagutom, tara, kain na nga lang muna tayo. Sagot mo, ha? Ganon? Parang ganun po. Sagot Kasi mo na naman. nandun lang naman po kami sa condo. So, pa-deliver lang po ako, ganun po. Marupok ka rin, no? Alam mo ba yon, Lana? Sorry ha, marupok ka rin. Hindi naman porke kumbaga, ikaw nga ang lumapit dito. Kailangan mo kasing kailangan mo masabihan na napakarupok mo naman dyan sa boyfriend mo. Oo nga. Opo. Pero alam mo bang kasalanan mo rin kung bakit siya nagkaganyan? Pinamihasa mo. Totoo yun? Opo. Yun nga rin po yung nasa isip ko, Kuya Poy. Pero, alam mo, Kuya Poy, kasi yung feeling ko na pagka yung gesture niya po, yung niya na pinagsisilbihan niya ako, parang lumalambot po yung puso ko. Pagka nilalambing niya po ako, ganun po, parang nawawala po yung isip ko na gano'n. Yun nga ang marupok at yun nga yun ang mga pagkakataon na hindi mo ginagamit yung katalinuhan. Ang ginagamit mo na lang yung nararamdaman mo, Lana. And kailangan mong putulin yan.
kailangan mo maturuan din yung partner mo na kapag kahit mag-partner na tayo, pagka sinabi mong utang, kailangan bayaran. Kapag ka hiningi, okay, hindi mo na kailangan bayaran. Ganoon yun, hindi pa nga kayo mag-asawa eh. Ha? Mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang kayo. Plus ikaw naman, kahit malaki yung kinikita mo, wag din naman yung bigay todo. O, siguro naman, hindi ko na para ipaalala sa iyo na magtira ka ng pera para sa sarili mo kasi ganun nang mangyayari. Kapag sinanay mo siya na ganyan, ngayon you are blessed na meron ka magandang trabaho, well-paying job, okay. E papaano kapag dumating yung panahon? Wag naman sana, knock on wood. Ha, Lana? Wag naman sana, medyo sapat-sapat lang yung kinikita mo. What happens to your relationship pagka hindi mo na maibigay sa kanya yung gusto niya? Na-imagine mo ba yon? Opo, yun nga din po yung minsan naiisip ko, Kuya Paul. Dapat talaga naiisip mo yun. Ikaw ba, are you insecure of something? Sa katawan mo, sa itsura mo? At ito yung ano mo, ito yung paraan mo just to keep your boyfriend na nandyan? Hindi mo ba naibibigay sa kanya yung oras, yung panahon na hinihiling niya pagka may pagkakataon na magkasama kayo, kaya bumabawi ka na lang sa mga material na bagay na pwede mong ipasak doon sa mga pagkukulang mo rin sa kanya? Meron ba? Bali sa quality time po, Kuya Paul, okay naman po. Pero may ano po kasi ngayon, nung magkakilala po kami, is payat po ako. As in, sexy po ako. Pero ngayon po is talagang lumobo po talaga ako ng sobra, Kuya Paul. Okay. Kaya parang, ano po, ayun, parang naiisip ko na, baka iwan ka pagka hindi mo na ibigay. opo, parang kasi iba na po talaga yung ano ko po ngayon, yung katawan ko compare po dun sa dati po. So parang insecure na po ako na lumabas, ganun. Kaya sa quality time, wala pong problema. Yan. Kaya nga, Lana, no, merong pinanggagalingan niya kung bakit ganyan ang attitude mo towards, sino nga itong boyfriend mo? Si Roy. O kung bakit gusto mong ibigay na lang sa kanya yung lahat dahil meron kang nafe-feel na insecurity sa sarili mo. Pero ganun talaga yun eh. Oo, darating talaga tayo doon sa punto na medyo madadagdagan ng timbang o kaya yung iba naman mababawasan ang timbang pero wag ka ma-insecure. Ang insecure mo yung totoo, yung genuine na feeling at relationship na meron dapat kayo nitong si Roy nang hindi mo kailangan bayaran. Ha? Ang pangit. Sa totoo lang, you can't possibly buy love. Hindi pwede yun. Kahit yung mga babae, mga lalaking bayaran, meron yung nag-o-offer yata ng mga girlfriend experience, boyfriend experience. Yeah, the experience, yes. Oo, pero nabili mo ba yung pag-ibig niya, yung pagmamahal niya? Hindi, di ba? Hindi. Opo. Oo, saglit lang yun. Saglit lang yun. Quick lang yun. Ha, Lana, huwag kang ma-insecure. Kung ano yung may offer mo na hindi mo kailangan na naglalabas ng pera, huwag mong pamihasain yung boyfriend mo. Kasi doon ka na niya tinitignan. Para ka na may nakatoplak na 5,000, na 1,000 piso, 500 piso sa noo kapag kakausap ka niya. Huwag mong pamihasain na ganun. Ha? Dapat makita niya yung mukha mo pa rin. Nung nagandaan siya, nung lumapit siya sa iyo noon, kahit pa nga ikaw ay meron kang nakita mga pag-iiba sa sarili mo, hindi mo naman kailangang pasakan yun. Tanggapin mo ko kung sino ako, kung mahal mo talaga ako. After all, maayos ka pa rin naman kausap sa kanya, inaalagaan mo, concern ka sa relationship ninyo at meron kang future na pinaghahandaan with him. Huwag mo siyang sanayin na maging materyaloso dyan sa relationship. May mali ka rin, Lana. Opo. Yes, at yun yung dapat mong maitama bago natin maitama si Roy. Okay? Opo. Medyo ipit-ipitin mo, higpitan mo yung yung bulsa mo sa paglalabas ng pera para sa karelasyon mo. Mahirap yan, parang ginagatasan ka na lang, ganyan. Gusto mo ba yun? 30 years old ka pa lang, ala sugar mommy na. Ang datingan mo, ayaw mo na makantsawan ng ganon, Lana. Oh, pangit, di ba? Hindi maganda. Ayan, plus, ikaw naman, kung sa tingin mo ay medyo dumagdag yung timbang mo,
Gawin mo ang lahat ng paraan para naman ikaw ay maibalik mo yung dating alindog. Para mas secure ka sa feelings mo rin. Para sa sarili mo. Hindi para doon sa paningin ni Roy, para sa mga mata mo. Ha? Opo, tama po. O, yun. Meron ka pa bang mga gustong sabihin? Wala na po, Kuya Boy. Maraming salamat po.